Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ang powerful na Makati Business Club. Hindi na po nakatiis. Binanata na po, no, yung kanilang sinasabi na yung manipulasyon dito sa budget ng Pilipinas. Grabe po. INC, nagpalabas kamakailan lang na milyon-milyon tao. Rally ng INC, pangunguna anti-impeachment kay BP Sara. Ngayon naman po, Makati Business Club. Alam niyo po, wag niyo pong minamaliit tong Makati Business Club. Sa totoo lang po, sa mga hindi po nakakakilala, yung mga Sobel Ayala, mga nakabase po sa Makati ang miyembro po nito. Very powerful po to kasi at saka very ano sila, no, very sa matitindi po anong tawag dito? Yung very vocal sila pagdating po sa paninindigan nila sa politika. Ang point ko po, ito pong Makati Business Club na to, kasama po yan ng unang dalawang EDSA People Power Revolution, no? Talagang syempre pangangalagaan po nila yung kanilang negosyo. 'Di ba? Yan po pag umaray na po yung mga negosyante, alam niyo na ang ibig sabihin niyan. Okay. May nauna na ba yung Chinese Charter of Chamber of Commerce? Wala pa. Kala ko Matindi po 'to. Ang isa pa pong grupo pero sa natatandaan ko, tandang-tanda ko yan, yung People Power 2. Sila nanguna Yung mga Sobel Ayala na yan, nakita ko yan dun. Laging kakampi to ng mga tinatawag nating dilawan. Ngayon, iniwan po nila yung wala na silang pakialam sa dilawan. Siyempre, una sa lahat, yung negosyo po nila, yung kanila pong pagtatanggol. No? Okay, pag-usapan din po natin, binabaha po ng Okta Arts Dancers Research yung atin pong mga survey. Pero may bago rin po yung SWS survey sa satisfaction rating. At lagapak po. Lagapak sa SWS yung magpinsan. No? Meron din po tayo nababalitaan na meron na raw riff buhat nung natanggal si Saldi. May riff na raw tong magpinsan. Wala kaming pakialam. Walang maliligtas dapat dyan sa mga yan. Sagutin na natin itong mga dilawan. Actually, dilawan na lang yung maingay ngayon, Na-impeach si BP Sara Napuna ko po. Parang yung mga congressman nag-iisip po ngayon. Tapos baliktad po yung pananaw nila, no? Kay BP Sara, yung sinasabi ni BP Sara na nagpahiwatig na tumakbo. Nabasa ko lang po ayan, kopyahan yata si Jared tsaka si Franz Castro na yung sinasabi ni Jared, baka kinopya mo lang kay Franz Castro, Jared. Sabi kasi ni Franz Castro, ganyan naman daw yung mga Duterte. Nagsasabing tatakbo pero hindi naman tatakbo. Parang baliktad kasi, no? Baliktad kasi, mabubudol po kayo kung sinabi hindi tatakbo tapos tumakbo. No? Ang ibig niyo ba sabihin hindi tatakbo si BP Sara? Kalokohan talaga nitong mga to. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pa pang mga balita. Alam niyo po, very powerful po itong Makati Business Club. Una, samahan to ng mga oligarko. Ang tunay pong kapangyarihan dito sa Pilipinas, mga oligarko. Kingmaker po yan di ba? Mas gusto ng mga oligarko na mapoprotektahan yung business nila. Hindi na po nakatiis, no? Hindi po magta-thrive yung business ng mga oligarko sa ganitong sitwasyon. Nakita nila kung gaano kalaki. Alam niyo po, yung mga oligarko po, takot na takot yan. Pag mga nakakakita ng malalaking rally. Dahil 2 beses na sila mismo ang nanguna
para magpatalsik ng dalawang pangulo ng Pilipinas. Yang grupo na yan, yung Makati Business Club, kasama po yan sa dalawang people power. Ang problema ngayon, no? Ang problema po ngayon, kumikilos po yung sambayanan na hindi sila kasama. Nakuha nyo? Nakakakita sila ng malalaking rally na wala silang say. Maiiwan talaga sila. Hindi ko lang alam kung sumusuporta sila ng lihim dito sa parali ng Iglesia ni Cristo, pero tinitiyak ko sa inyo na kaya ng Iglesia-led rally na mag-conduct ng milyon-milyon at pang buong Pilipinas. Yun po yung pagkakaiba ng rally na to. Game changer talaga to. Pambuong Pilipinas. Ngayon, yung mga dilawan na gustong samantalahin, kanina nagkaroon na ng mini rally. Pero siyempre, hindi nila tatawaging rally dahil nilangaw. Doon lang po sila sa loob ng EDSA Shrine. Kanina po, napaka-onti po nila. Mas marami pa po yung tumambay doon sa EDSA Shrine sa loob ng simbahan. Tumambay dahil walang maupuan sa labas. Nung kami po ay nagrarally. Yan po ang una nilang panawagan. Ikalawang panawagan nila, 18. Titignan po natin. Kasi ito, si Laila de Lima, nakita naman natin, gusto na naman nilang pamunuan. Yung akala nila sila nagpaparami. For your information, ito po ang nagpaparami ng mga rally ninyo. No? Kayong mga dilawan, dito kayo umasa sa Makati Business Club. Kaya nga sa Makati, napapansin nyo po, yung mga malalaking rally ng mga Aquino noong araw, umuulan po. Ang uso po noon, umuulan ng confetti sa Makati. Sa Makati po nagrarally ang malalaking rally ng mga dilawan noong araw. Dahil kakampi nga nila tong Makati Business Club. Ngayon, nilalangaw sila. Galit na rin yung Makati Business Club sa kinakampihan yung mga dilawan. Grabe po, matatalino po itong mga tao na to. Si Apa Ongpin, ang tanda na pala ni Apa Ongpin, no? Halos bata pa to nung araw, di ba? Nagbo-broadcast to. Okay. Pakinggan po natin ng konti at magre-react tayo. Pakinggan lang natin, baka tayo maano. More than dissatisfied and disappointed with the way the budget has, in our view, been twisted to serve. Okay. Ulitin ko lang yung bahagi na yun. We are more than dissatisfied and disappointed. Okay. We are more than dissatisfied. Ano yung una? We are more than dissatisfied and disappointed. Okay, ito po ang terminong ginamit. Hindi lang po dissatisfied and disappointed. We are more than dissatisfied and disappointed. More than. No? Hindi lang po simpleng disappointed. Hindi lang po simpleng dissatisfied. We are more than dissatisfied and disappointed. Puta, matindi pong mga salita to. Buhat po sa mga oligarko. No? Hindi lang sila simpleng dissatisfied. Hindi lang sila simpleng nadismaya. Sila po ay more than dissatisfied, more than disappointed sa kanilang ginawang twisted budget. Ngayon, may ideya na kayo kung bakit tinanggal si sacrificial lamb siguro. Malamang nakausap na nila tong mga Makati Business Club na to. May isasakripisyo sila. Ayaw pa rin. Hindi pa rin po. Galit pa rin po tong Makati Business Club dahil tuloy-tuloy pa rin po Alam nila magugulo na po ang Pilipinas, mahihirapan na makaahon. Yan yung sinasabi ko sa inyong mga oligarko.
'Di ba? Tuwan-tuwa kayo na paghihigantihan ninyo si Duterte. 'Di ba? Tuwan-tuwa kayo kasi yung 6 na taon na hindi kayo pero maganda ang negosyo sa panahon ni Duterte. Ngayon, gusto ninyo itong mga magugulo na to. Etong pinagsama-samang mga Dilawan, mga Marcos Romualdez, ito yung gusto nyong kampihan laban sa Duterte. Matatauhan kayo ngayon. Warak ang negosyo ninyo. Akala siguro nila kaya nilang kontrolin tong pamilya na to. Hindi ba kayo natuto sa tatay? Okay. Alam nyo, sa totoo lang, more than dissatisfied and disappointed ang ating mga oligarko. Kaya po sila kinakabahan. Kaya po tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy na po yung nangyayari ngayon na nagsisiraan po yung magpinsan sa mga social media. Nagpapatingkaran po ng kung sinong lumagapak. Sa totoo po, kayong dalawang magpinsan ng lagapak. Kaya nga lahat ng media ngayon dala-dala yung Octa Arts Dancers Survey. Alam nyo, Octa Arts, last nyo na to. Hindi na kayo sa susunod, wala nang maniniwala sa inyo. Yung dalawang survey, SWS tsaka Pulse Asia, na dekada nang tinagal dito sa Pilipinas, pareho nagsasabi na mas mataas si BP Sara kaysa kay Ferdinand Marcos sa survey. Pero sa inyo, kulelat si BP Sara sa Octa Arts. Kaya wala nang maniniwala dyan sa Octa Arts. At yung mga media nyo, wala na rin naniniwala sa inyo.